Quiapo Church ang andas. Nandito na sa may bandang Villalobos Street. At ito yung makapanindig balahibo ng mga sandali. Dahil ito ay makasaysa itong Nazareno 2026 ang translasyon ngayong taon ay ang makasaysayan at parang kauna-unahan sa mga naging translasyon ng Poong Jesus Nazareno na umabot ng ganitong oras na 29 hours. At ito nga ay halos magiging 30 hours na malayo sa mga nakasanayan, mga nakaraang translasyon kung saan noon nga 2024 ay parang bandang alas 7 lamang ng gabi ay nandito na sa Quiapo Church. At noong nakaraang taon naman ay umabot nga ng 20 hours and 45 minutes o halos 21 oras kung saan mga bandang alas 2 naman ito ng madaling araw. At siguro yan muna mga kapanalig ang update mula dito sa Quiapo Church habang hinihintay ang pagdating, ang pagpasok ng andas ng Poong Jesus Nazareno dito mismo sa loob ng Basilika. Para sa Nazareno 2026, Debosyon, Translasyon, Misyon. Ako ang inyong kapanalig, Michael Anyo Nervo, sumenyo ang katotohanan. Veritas Patrol! Ronda Veritas Report! Mga kapanalig, atin namang alamin ang kasalukuyang lokasyon ng andas ng mahal na Poong Jesus Nazareno at ang pagkakaisa ng mga deboto sa balitang hatid ni Justin Hildo. Justin? Yes, maraming salamat mga kapanalig. Hindi na nga magamayaw at iisang sigaw ng bawat deboto at yan ay ang Viva Nazareno dito sa kabaan ng Villalobos Street, tungong Plaza del Carmen. At sa aking nakikita dito sa aking harapan ay kanya-kanya ng kapit-bisig itong mga deboto para salubungin itong andas ng Jesus Nazareno. Sa ngayon ay paunti-unti nang binabaybay nitong andas ng Jesus Nazareno itong ilalim ng Quezon Bridge patungong kabaan ng Villalobos sa patungo naman sa Plaza del Carmen na siyang huling istasyon ng andas patungong Quiapo Church. At bagya nga bumilis na itong pag-usad ng andas dahil mula Hidalgo Street ay nagkakaisa na itong mga deboto na sumasalubong para hatakin yung lubid at alalayan yung likod ng andas para tuluyan ng maihatid ang Jesus Nazareno sa Quiapo Church. At yan pa rin ang mga latest update mula dito sa Villalobos Street para sa Nazareno 2026, Debosyon, Translasyon, Misyon. Ako ang inyong kapanalig, Justin Gildo. Sumainyo ang katotohanan. Ronda Veritas Report! Nazareno 2026, Debosyon, Translasyon, Misyon. Veritas 846 Special Covenant. Sabado na at excited ako kasama kita sa araw na to. Ready ka na bang malaman ng totoo? Ready ka na ba sa blessing para sa'yo? Kasama ka namin sa umagang to. Timpla ng kape, nakikinig sa loob ng kotse. Bawat minuto, bawat segundo, listening sa kwento ng Pilipino. Bakit ganito? Anong dahilan? Dito natin matatagpuan sagot sa Bawat tanong ng bayan. everything for good sa puso ng Pilipino. Lahat ng luha may lihim na mabuting plano. Sa bawat balita may liwanag sa gitna ng gulo. Diyos ang gumagabay. Everything for good para sa'yo. Oh, 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 oh. Everything for good para sa'yo. Oras alas 9 ng umaga, Radyo Veritas 846. Tumutok na sa diyan na yan. Pamilya tayong lahat, kwento ng kalusugan. Puso, isipan, katawan, inaalagaan. Bakit may sakit? Paano ba aalalay sa may dinaramdam? Sa payo at panalangin, unti-unting gumagaan ang kalooban. Everything for good sa puso ng Pilipino. Lahat ng luha may lihim na mabuting plano. Sa bawat balita may liwanag sa gitna ng gulo. Diyos ang gumagabay. Everything for good para sa'yo. Kapag hindi mo na alam kung saan ka luluwa,
puso ng Pilipino. Lahat ng luha may lihim na mabuting plano. Sa bawat balita may liwanag sa gitna ng gulo. Diyos ang gumagabay, everything for good para sa'yo. Everything for good para sa'yo. Everything for good. Well, good morning, Luzon, Visayas at Mindanao, mga kapanalig sa buong Pilipinas at sa labas ng Pilipinas, sa ating mga kapatid, mga mahal na overseas Filipino workers. Our prayers are with you. Ricky Rivera po, nakikinig po kayo dito sa Everything for Good. At very special po yung ating episode ngayon sapagkat hindi lang health tips yung mga palagi nakikinig sa atin tungkol sa mga tips ng mga doktor, no, hindi lang po yun kundi makakasama natin ngayon espesyal, no, mga student council presidents ng 3 malalaki at mga tanyag na universidad dito sa ating bansa. So standby lang po tayo dyan. At syempre mamaya-maya rin mapapakinggan din natin yung mga updates naman po natin sapagkat patuloy po ito pong ating selebrasyon, no, o komemorasyon itong ating pista ng Poong Nazareno. No, so standby lang po kayo diyan mga kapanalig, no, pakinggan po ninyo yung ating special episode ngayon. Pero bago po lahat tayo po muna ay manalangin. Panginoong Diyos, pinupurit pinasasalamatan ko po kayo sa araw na ito na ipinagkaloob mo po sa amin. Pinupurit pinasasalamatan po namin ang iyong magandang pangalan. Panginoon, kung nakakagawa po kami ng mga kasalanan, kayo po ang magpatawad sa amin, Panginoon. At ituro mo po sa amin ang tamang direksyon. Panginoon, sa mga araw at sa mga oras na ito, gabayan mo po ang aming mga kapanalig na narariyan sa Quiapo ngayon at sa iba't iba pang mga mga bayan po, no, na nagko-commemorate po ng aming kapistahan ng Poong Nazareno. Panginoon, sa mga may sakit po na nakikinig nyo ngayon na hindi po makasama sa aming kapistahan, bigyan mo po sila ng kaluwagan, ng kalooban at gayon din po ng kagalingan. Panginoon, sa mga pamilyang sinusubok po ngayon, no, Panginoon, basbasan mo po sila at bigyan mo po sila ng kaginhawaan. Sa ating mga overseas Filipino workers po, protektahan mo po sila sapagkat may kumakalat doon na super flu sa Western Hemisphere. Kayo po magprotekta sa kanila, pagalingin mo po sila kung may sakit at gayon din po yung kanilang mga pamilya. Dito po sa Pilipinas, naway kami ay patatagin mo po ang aming kalooban, bigyan mo po kami ng kaliwanagan, lalo tigit po yung aming mga pinuno ng bayan. Umaasa po kami na iyong pakikinggan po ito, Panginoon, sa pangalan po ng ating Panginoong Hesus. Amen. Okay, punta na tayo sa ating episode. Ano ba nangyayari ngayon, mga kapanalig? Well, kung nakita niyo po sa mga pahayagan, magtataas po yung presyo ng bigas magmula 43 hanggang 45 sa ngayon po ito. Doon kay Agriculture Secretary, yung kaibigan natin si Francisco Kiko Q. Laurel. No, bakit daw? Dahil doon sa peso-dollar exchange rate. Nakikita niyo pa, medyo bumababa yung ating peso laban dun sa ibang mga currency sa region, lalo titigit ito pong US dollar. At bilang pinakamalaking importer po ng bigas, mga kapanalig, talagang may tama sa atin yan pagka mga itong currency exchanges. At aside from that, nung Enero 1 po o Enero 3, inilagdaan na po ng ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos ito pong pagtataas ng tariff, no, sa imported rice from 15 to 20%. So may tama din po yan. Kaya minabuti ho yata talagang binabalak ng ating Department of Agriculture na taasan ito pong presyo ng ating mga imported rice. Ang problema lang ho yan, ano ho bang kinakain natin sa pang-araw-araw? Hindi po ba lahat imported? Yung mga ibang mga bigas na NFA, hindi naman po lahat yan nakakabili. So, ibig sabihin yan, expect na ho natin na tataas itong presyo ng bigas sa retail.
So, ibig sabihin yan, sa aming mga Gen Z ay medyo medyo may tama yan sa namin, sa income, no? Kaya yung, syempre, bawas income, bawas bawas ipon, ika nga, no? So, hindi na kami makakapag UCC o whatever, di ba? O aside from dyan, sabi ng BSP at sabi ng mga economic managers, 4 to 5% daw ang growth, no, na inaasahan po natin sa 2026. Okay? So, 4 to 5%. So, ibig sabihin po niyan, medyo mas mababa po yung growth projection ng ating pamahalaan. Ibig sabihin, nauungusan na ho tayo ng ibang mga Southeast Asian nations, lalo tigit itong Vietnam na isipin nyo pumalo ng 8% growth. Wow! Diba? At 4 to 5%, 4% po naman ang inaasahang unemployment rate. Ibig sabihin yan, yung mga gagraduate ngayong Marso ba ang graduation? Marso, no? Ang mga late, no? Oo, hindi sa atin nag-iba na rin yung semestre. So, asahan natin na medyo mahihirapan ng kaunti na humanap po ng trabaho sapagkat medyo mahina ho yung kasi yung dating ng daloy ng kapital dito po sa ating bansa ngayon. Dahil syempre, may pangatlong issue. Yung pangatlong issue kung bakit medyo hindi ginaganahan itong mga foreign investors at even yung mga local investors na mag-invest sa ating bansa ngayon, lalo na sa ating ekonomiya. Dahil talamak daw ho ang katiwalian. At yan mismo, kahapon, yung ating bishop po na nasiwa po nung ating translasyon, mismong sinabi niya yan di ba? Ni Bishop? Na tigilan na daw itong katiwalian na ito, yung corruption na ito. Sapagkat kumakain ho talaga yan hindi lang ho dun sa ekonomiya natin, kundi sa moral fiber ng ating bansa. At hindi lang ho yan. Ano bang pinakadirektong epekto niyan? Tanongin niyo doon sa mga lumalabas na mga Pilipino, no, yung mga nagbabakasyon sa Hong Kong, sa Japan, etc. At even sa mga OFWs po natin, bumababa po yung tingin o bumaba po yung tingin ng mga dayuhan sa ating mga Pilipino, no? Sa kabila po ng ating mga kagalingan, magagaling po ang mga Pilipino, matatalino, masisipag, etc. Pero iyan na-negate dahil yung nga dito sa mga nagaganap na katiwalian dito sa ating pamahalaan. So, yan po yan. Hanggat hindi po natin nagagamot yan, hanggat hindi po umaaksyon o medyo napakalamya ang aksyon po ng pamahalaan hingin po sa katiwalian, wala hong magagawa yan. Talagang patuloy po tayong magkakaroon ng isang mahinang ekonomiya at hindi lang ho ekonomiya, kundi talaga maapektuhan yung ating mga institusyong pambayan. No? At isang epekto rin yun, alam niyo ba, na yung itong si DPWH District Engineer, si Henry Alcantara, na noong September, nung nakaraang taon, mismong inamin niya na siya ay nagde-deliver ng pera dito po sa iba't ibang mga politiko at iba't ibang mga opisyalis ng DPWH, bigla hong nagbigay ng kanyang counter affidavit sa National Bureau of Investigation at tinatanggi po niya yung na siya po ay involved o sangkot dito po sa katiwalian ito. Isipin mo, nagsabi ka na in public, no? At lumuha-luha ka pa dyan. Katabi mo pa si Ombudsman Boying Remulla. At doon naman sa katabi mo si Bunuan na ngayon nagtatago sa Estados Unidos, di makita, no? Nasabi, nakakulimbat doon ng 26 billion. Isipin mo, inamin mo na, bigla ngayon umaatras ka. Bakit? Dahil tingin ko, nakikita rin ng mga to na walang patutunguhan yung nangyayaring investigasyon ngayon kung meron man. At kung meron mang kaunti yan, ito po yung mga hindi, sad to say, hindi siguro nakastrike ng agreement with the government, no? Ang dami, 15 yung pinangalanan ng ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Pero ilan-ilan lang po yung nakikita po natin na kasuhan na. Yan. So, yan po yung nagaganap po sa ating bayan ngayon. Mabuti na nga lang, may mga bright spots. Ano yung bright spots po natin? Pinagkakapuri po ngayon. Yung ating napakagandang
number 52 o 51 na to, 50 rank, no, na tennis player. Si Alex Ayala po ay nasa quarterfinals na ng isang tennis tournament diyan sa New Zealand, no. Maganda na, no, matangkad pa, galing pa sa tennis. Oh, yan, marami yung at excited po yung mga Pilipino diyan. At ano pa, itong si Islay Bumogaw, number 1, Muay Thai. Oo. Oy, teka muna ha, bago ho natin ipagpatuloy ang ating komentaryo dito, mga standard na mahal na poong Jesus Nazareno, nakapasok na raw sa loob ng Quiapo Church. Magagaling po yan sa ating kasama ang si Kenneth Corbilla. Kenneth, go ahead. Nazareno 2026. Debosyon, traslasyon, misyon. Veritas 846 Special Covenant. Veritas Patrol! Maraming salamat sa panalig. I-update nga sa nangyayari na pagpasok ng mga estandarte dito sa loob ng Minor Basilica National Shrine of Jesus Nazareno. Itong mga estandarte, mga kapanalig, ang unang bahagi ng andas ng poong Jesus Nazareno. Hindi pa natin masyado natatanaw dito sa canopy area ng Quiapo Church ang andas, pero unti-unti nang pumapasok yung mga estandarte ng mga balangay o yung mga maliliit na komunidad ng mga deboto ng poong Jesus Nazareno. Nakaposisyon na rin dito sa Plaza Miranda ang mga pulis, ang mga force multipliers at ang mga Hijos del Nazareno na inaasahang magpapatupad ng kaayusan at seguridad habang patuloy na ipinapasok ang andas ng poong Jesus Nazareno dito sa loob ng Quiapo Church. Sa kasaysayan yun, inaasahan nga na habang pumapasok itong andas ng poong Jesus Nazareno ay mas maraming deboto pa ang nagnanais na mahagkan ang imahe ng poong Jesus Nazareno, dahil pagkatapos nito makapasok sa loob ng Quiapo Church ay inaasahang isasara ang gate ng dambana ng Quiapo para tuluyan na makapasok hanggang sa altar itong ating imahe ng poong Jesus Nazareno. Kitang-kita mo nga mga kapanalig dito sa ating mga volunteer, mga force multipliers at mga ahensya ng pamahalaan na bagamat dahil sa haba ng traslasyon na umabot na nga sa 30 oras ay hindi pa rin magkamayaw ang kanilang mga reaksyon at pananabig na makabalik na ang imahe ng poong Jesus Nazareno dito sa kanyang dambana sa Quiapo Church. Yan lang muna ang latest update dito sa dambana ng Quiapo para sa Nazareno 2026, Debosyon, Traslasyon, Misyon. Ako ang inyong kapanalig Kenneth Corbilla, sumainyo ang katotohanan. Veritas Breaking News. Nazareno 2026. Debosyon, traslasyon, misyon. Veritas 846 Special Covenant. Maraming salamat sa iyo, Kenneth Corbilla. Doon sa ating mga kapanalig na nandyan sa Quiapo ngayon at sa mga iba pang mga bayan, ingat-ingat lang po tayo at dapat medyo maayos yung ating mga ano ngayon. Okay, dako na ho tayo doon sa pinag-uusapan natin kanina, yung korupsyon na mismong sinabi ng ating bishop doon sa translasyon na dapat na putulin na talaga natin. Ano ba ang magiging solusyon? No? Inimbitahan po namin ang tatlong magagaling po na leader kabataan po natin sa ngayon dito po sa ating programa para sila na po ang magbigay ng medyo solusyon para sa atin, no? Kasi tayo medyo matanda na. Hindi natin nasa sa kanila yung ngayon yung onus nga ng responsibilidad para mabago naman kahit papaano itong ating bansa ngayon. Joining us for today is si Anika Torres. Anika po, third year po siya ng AB Communication sa Ateneo de Manila University at presidente po siya ng Student Council, yung sanggunian ng mga mag-aaral ng mga paaralang Loyola ng Ateneo de Manila. Okay, at ang kanya pong advocacy at international solidarity, climate justice, human rights, and education. Nag-participate na po siya dun sa mga school-wide and nationwide efforts para mapalago o pampatindi yung student engagement at solidarity against corruption, students' rights, and welfare. Magandang umaga sa iyo, Anika.
inyo, tsaka po sa mga kapanalig natin ngayong araw. Oo, at kung makikita niyo siya dito, yun, live pala tayo sa sa TV rin. Okay, na tayo po ay napapanood sa Sky Cable ha at sa Signal, no? At doon sa mga gusto lang na nandun lang sa kanilang mga bahay, Facebook, live stream din po tayo dyan. Hanapin nyo lang yung DCRB 846 at sa YouTube naman, Veritas PH. At doon sa mga nagkokotse, 846, wag ho kayong lilipat, no, ng channel. Sa Signal po, 313 tayo. Ha? At yung mga gustong magtanong sa ating mga guests ngayon, tawag lang ho, 925-7931, 925-7931-239. Okay, katabi ho ni Anika ay hindi pala si Joaquin, si John Paul JP Asusano. Yan po, na-interview na natin si JP Yes nakaraan po. Oo, siya po ay taga Polytechnic University of the Philippines. Ano mo ba yung dating pangalan ng PUP? PCC po, Philippine College of Commerce. Sikat na mga 70s, 60s, 70s. Oo. Diyan nag-aaral yung mama ko. Siya po ay presidente ng PUP Central na konseyo na mag-aaral and main convener of the Rise for Education Alliance, PUP. Ang kinakampanya po sa kanya ay libre, accessible at quality education. O, balita ko mukhang binabawasan kayo ng budget. Ay, napakalaki po. Bakit? Bakit daw? Kahit na malaki yung pangangailangan ng PUP bilang pinakamalaking universidad, malaki yung naging deficiency doon sa hinihiling namin na budget. Kaya yung mga estudyante po sa PUP, nahihirapan na pagkasyahin. Even yung mga professors namin, may daing din doon sa budget na ibibigay. Nandun pa ba sila Sander? Kaya biyab? Sander, kaya biyab, hindi po. Sa comms yan. Ano bang course mo? Computer science po, third year na rin. Computer science. Opo. Sa ano yata sa Mascom? Oo. COC, College of Communications. At syempre, katabi naman ni John Paul, si JP, si Joaquin naman. Joaquin Buenaflor. Good morning sa iyo. Good morning po sa ating Siya po lahat. ay chairperson ng University of the Philippines, USC. Oo. Nung nagkaroon ng eleksyon noong May noong 2025, no? At siya po ay under Laban Kabataan Coalition. Yes, at kasama sa UP. Yung kasama sa UP, that system-wide. System-wide, Oo. Alam mo ba yung presidente natin ngayon, naging student council president yan? O yung presidente ngayon? Si President si Gigil. Gigil. Magkasama kami yan before. No? Sino bang pinilitan niya? Hindi ko alam kung si Bongbongolan ang pinilitan niya. O kaya si Amante. Si Amante iba Amante Jimenez. No? Si Mike din, naging student council president din yan. Pero si Miro Kimbo, hindi. Siya po ay nangunguna sa student activism, particularly in standing firm doon sa mga harassment amid anti-corruption protest. Bakit meron ba? Meron ba sa UP ngayon na mga nahaharas na mga estudyante? Marami po. For example, may isa po kaming estudyante na marahas na in-arrest during the September 21 protest, and tayo po mismo nakatanggap ng subpoena from the Philippine National Police because of participating in the rallies. Subpoena. So, ibig sabihin, nag-appear ka na ba sa korte? Hindi pa naman. We respectfully refuse to appear sa court because we believe na ano po siya, parang hindi na kami tinuturing na na inosente, pero sinasabihan na kaming suspect. Parang ganun po yung pagtingin po nun. Political kasi nung panahon persecution naman na siya. namin, mga 1990s, 1991, mga ganun, pinakibaka naman namin yun ng military basis agreement. Nagtagumpay naman kasi nawala yung mga bases. Pero ngayon, binalik, di ba? Nahuli din kami dyan sa may Vito Cruz. No, 12 kami. So, kala namin okay lang. Pagkita namin, pag mag-apply ka na ng NBI, teka, Ricky Rivera, parang meron to Hindi, may konting hassle lang. Pero tingin ko naman hindi naman kasi subpoena pa lang naman di ba? So, pero kasama kasi sa teritoryo yan. Doon ba sa Ateneo may ganyan din? Wala pa pong directly. Wala Pero yung pa. mga nagpa-participate po, syempre, nararanasan po na yung pangarang ng police, ganyan. Oo. Yung last na demonstration natin, November 30. After Opo. November 30, anong nadaman nyo dun sa mga paaralan nyo? Patuloy ba itong mga estudyante nagpa-participate sa mga anti-corruption activities?
Siyempre po, sa amin po kasi parang, siyempre, nagbakasyon. Pero nandun pa din po yung pagnanasa ng mga estudyante na kumilos. Actually, sa ngayon nga po, parang, ang susunod naman na po namin na tinatanaw, siyempre, EDSA at 40. So, gusto din po namin, pagpatuloy yung momentum na nakuha ng mga anti-corruption protests. Tapos naghanda din po kami ng kumilos ng malakihan sa araw na yun. Oo. Gano'n ba kahalaga yung pagkilos natin, Anika? Mahalaga po yun kasi kung sila po hawak nila yung mga institusyon, tayo po may number po tayo, may organisasyon po tayo, may collective po tayo na lakas. At tingin ko po sa protesta din po siya pinaka na-express. Doon po nayayanig yung mga nasa poder, doon po nayayanig yung mga parang kahit anong banta, 'di ba? Kaya nga po siguro matindi yung pag-crackdown nila sa mga aktivista, sa mga kabataan tulad namin. Kasi threat po talaga kami dun sa sinasabi nating status quo. Oo. Yun ang pag-usapan natin mamaya-maya, mag-station break lang tayo. Magbabalik po ang Everything for Good makalipas sa ang ating station break. Everything for Good. Merry Christmas from all of us to you. Merry Christmas from the heart. We hope your wish for Christmas comes true. Merry Christmas from Veritas 846 Kapanali in Metro and Mega Manila. Merry Christmas, Veritas 846. Ang radyo ng simbahan. Member, Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga kapanalig, ang Philippine Standard Time, 38 minuto makalipas ang alas 9 ng umaga. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Belkins Pharma, bisa at kalidad sa abot kayang halaga. My chocolate mix, 9 in 1 plus 1. My only chocolate treat, chocolate naman. Healthy sa katawan, my chocolate mix. Mark Choco, chocolate nam-nam, healthy sa katawan. Mark Cafe products, also available at Veritas Fruit Shop. Everything for Good. Okay, nagbabalik po ang Everything for Good dito sa Radyo Veritas. Okay, tuloy-tuloy po tayo. Ang guest po natin si Anika Torres ng Ateneo Student Council, Joaquin Buenaflor ng UP Diliman Student Council, at syempre si JP Asosano ng Polytechnic University of the Philippines. Pinag-uusapan po namin dito yung ano pang pwedeng gawin pa ng mga kabataan, at hindi lang ng mga kabataan kundi sa lahat tayo, di ba? Kasi sabi ko nga kanina, nafe-feel na rin ng mga Pilipino yung epekto nito, yung social effects hindi na yung economic effects nitong continuing na corruption sa ating bansa. Sabi ko nga sa inyo kanina marami sa ating mga kaibigan, mga tanyag pa ng mga Pilipino, pag lumalabas dito sa ating bansa, ang tingin ng mga dayuhan pero medyo mababa. Totoo po Nafe-feel na nila yung social effects. Kasi nga, bakit ka naman tayong pumapayag na ganito yung kalakaran natin? Ano sa tingin nyo? Bakit ba ganyan? Bakit ba may matalamak yung katiwalian dito sa ating bansa? Anong tingin ng UP dyan? Tingin po namin talamak yung katiwalian sa bansa kasi nananatili po yung pangungunyapit po nung gantong sistema na kung saan yung power po, yung institutional power ay nakakupot sa iilan lang na mga bureaucrat capitalist, mga political dynasties. Ang tawag dun, elite capture. Elite capture. Sinasakal tayo. Diba? Tapos, parang, dahil po nasa kanilang kapangyarihan, kayang-kaya nilang control din yung politika, yung economic, pati yung culture po mismo. Kaya, madaling ginagawa nila yung lahat para lokohin yung taong bayan, para i-maximize yung power, yung economic power, para panatilihin yung sarili na sa kapangyarihan. Para magawa yun, kailangan po nila ng more capital, ng more money. Kaya po sila nangungurap. So yun po yung dalawang na parang may systematikong
plano na wag nang pag-usapan itong corruption na Yes po, nagaganap may ngayon. ramdam po namin. Oo, ang tawag ko doon ay political amnesia. Yes. Sa tingin mo, JP, anong pinakamalalang epekto nitong political amnesia? Kung magkakaroon tayo niyan at Alam niyo- nagkakaroon nga. Opo, alam niyo po Sir Ricky, sa nakalipas na buwan, talamak talaga yung usapin ng flood control projects, yung Oo. korupsyon, at kung ano-ano mga balita, yung mga propaganda na ginagamit ng gobyerno para ilihis yung usapin ng korupsyon. Pero ngayon, nakikita natin na yung taong bayan, kahit anong panglilihis na ginagawa ng gobyerno, anumang efforts na ginagawa nila para makalimutan taong bayan yung corruption issue sa bansa, hindi yan makakalimutan ng mga Pilipino, ng mga kabataan, kasi lalong-lalo na po sa hanin ng mga kabataan, ng mga estudyante, since ayun, kakapirma lang po noong January 5 ng 2026 budget, may kita na yes, mataas daw yung budget para sa edukasyon, pinakamataas daw sa history, pero marami pa ring mga state and university colleges na nahihirapan na pagkasyahin yung maliit naming pondo. Kaya kung makikita natin na sa mga nakalipas na linggo, kahit na kung ano yung efforts na gawin nila para kalimutan, hindi nakakalimutan yan ng taong bayan kasi araw-araw po tayong nakakaranas ng hirap. Kaya ito, sa mga susunod na linggo, yung mga kabataan full geared na po para sa mga susunod na pagkilos. 2026 na, kaya inaasahan na for sure patuloy pa rin yung mga pork barrels, hard and soft pork barrels natin sa bansa. Patuloy pa rin yung corruption kasi hindi nakikita ng gobyerno yung efforts ng mga taong bayan. Pero kami po sa student sector, sa mga kabataan, sa youth sector, mas lalong lalakas yung hanay namin this 2026 dahil harap-harapan na po talaga tayong pinagnanakawan ng gobyerno at syempre sa 2026 ko talaga, parang sinasampal ako. Opo diba? Parang kasi sinampal na hindi ka makaganti dahil ang dami nila, etc. etc. Sa Ateneo ba, anong feeling ngayon ng mga kabataan? Anong nakikita niyo sa 2026? Syempre sa amin po, syempre may pag-asa pa din. Kasi I think yung pinakamahalaga din po na nadulot ng mga pagkilos noon, parang nabigyan ng siguro confidence yung mga estudyante, ng appreciation kung ano yung nakakamit ng sama-samang pagkilos. Pati mo, tipang ko kayo, Anika. Tignan mo yung mga estudyante dyan, yung mga nasa inyo, yung mga anak-anak ng mga kontraktor, pati ng mga DPWH na ganyan, di ba? Tapos yung mga nasa government. Tapos, i-sit down, niyo sila. May uso pa ba ngayon yung mga sit down na mga discussions? Yes po. Mga sit-ins? O yan, i-sit-in nyo sa kanila. Para pagdating nila sa bahay, di ba, yung mga parents nila, medyo kahit pa. Kasi mananalo tayo dyan kung ma-re-establish yung tinatawag na moral economy. Yun ang nawala yung hiya. Di ba? Kaya kailangan itong kung meron tayong mga kasamahan dito sa pamantasan ng mga anak-anak ng mga yan, i-discuss nyo na sa kanila. Tama po. Para pagdating sa bahay, makonsensya naman yung mga tatay at nanay nila. Diba? Hindi naman mangurakot. Sobra kasi sobra, diba? Tama, ilang 2 trilyon. Grabe na. Yun lang po ang recorded, di natin alam yung iba pang bilang, pero so far yun pero po. mas malamang yan, malaki-laki pa. Yun nga yung pinagtataka ko madadala mo ba yung pera sa hukay? Di ba pag namatay ka na, hindi mo madadala yan Di ba? Pero ang pinakamalaga, yung social contribution mo. Kung nakatulong ka sa kapwa mo Pilipino at natulungan mo yung buong bansa, paano mo tutulungan? Hindi na nakawan mo nga. Opo. Di ba? So hopefully, anong pangarap mo, Anika? Very last, kasi magkakaroon tayo ng health tips mamaya-maya. Anong pangarap mo? Anong nakikita mo sa ating bansa sa itong 2026 at sa mga susunod pa? Sabi mo kanina may pag-asa. Ano yung pag-asa na yun? Ang pag-asa ko po, mas dumami pa po yung mga namumulat. Tapos syempre, po tayo ng pinakamalaking pressure kung bawat Pilipino po nakikita yung sarili ng papel sa pagbabago ng lipunan, lalo po sa aming mga estudyante. Yun. Ngayon, dun sa mga hindi naman nakakapag-rally, hindi naman pumupunta sa mga ang pinakapayo ko, galingan ninyo kung ano yung ginagawa ninyo. Di ba? Kung kayo estudyante, mag-aral kayo na mabuti.
Kasi ano sa akin yan nung professor ko Felipe Miranda dun sa at Dr. Zeus Salazar, no, sapagkat kailangan yung pag-aaral patuloy tayo magbasa. Sa kayo naman, JP, anong nakikita mong pag-asa? Anong nakikita mong solusyon? Actually po, tama po kayo sa masasabi nyo kanina na yung mga Pilipino aware na may corruption. Oo. Yung naghihintay na lang po talaga ng solusyon. Syempre, isa po yung tuloy-tuloy na pagkilos, no, at hindi natin paglimot doon sa napakalaking kasalanan na ginagawa ng mga korap na politiko natin sa gobyerno. Pero kung makita natin, no, it's nasa pinaka-root po talaga yung problema. Unang-una, syempre, after matapos natin patalsikin sa pwesto, no, lahat ng may sala doon sa korupsyon, no, ay mabago talaga yung sistema at maitatag yung gobyerno talaga na nagsisilbi para sa masa. At lalong-lalo na po, no, yung since pinapatakbo lang po ng mga ilang malalaking pangalan sa gobyerno yung gobyerno natin, no, at makita natin na ginagamit lang talagang gobyerno para sa kanilang negosyo, kailangan maipasa na po talaga yung anti-political dynasty bill. No? At sana maipasa. Matagal na namin na advocate nila Diodi. Tama po. At sana yung bill na ito, no, ay magsilbi, no, na bilang umpisa ng tuloy-tuloy na pagbago, kasi sabi nga po, ang niraratsyada ngayon ng gobyerno, yung 2026 budget ay pro-people daw. No? Pero marami pa ring allocables sa... The pro-people nga, yung people sila. sila yung kikinabang. Yeah, pro-people. Tama po. Kaya syempre po, sana hindi madala yung tao doon sa kung ano man yung pinapakita ng gobyerno na propaganda, at maging pa rin, mapagbantay pa rin, no, sa mga susunod na araw. Kasi yung ngayon sa 22, tama po nang nasasabi ni ni Most Reverend Bishop natin, no, sa ngayon sa Nazareno, na mahiya naman na lahat ng mga kurakot at bumaba na sa pwesto. Diba? Tama po. Kaya hindi matatapos to kung nandyan pa rin sila sa pwesto. Tama po kayo hindi tuloy-tuloy lang to. Kasi kung ang sistema mismo ang nagdidikta sa tao na ang pamantayan niya ng success ay yaman at accumulation of wealth, wala talaga mangyayari. Tama po. Kailangan talaga institutional change. Baguhin natin yung sistema, pang-ekonomiko din. Kasi yung economic ang sistema natin, yung kapitalismo, ano ba ang prinsipyo ng kapitalismo para sa pagyaman? Di ba yung akumulasyon Tama po ng kayamanan? Wala nang sinasabi doon kung paano mo kukunin Diba? Basta kuha lang ng kuha. Yun yung nangyayari ngayon. Diba? Katulad din, diba, doon sa henerasyon namin, ano naging pamantayan mo ng success? Kinakailangan may Mercedes ka, may bahay ka, may mansion ka. Yung ba to ang totoong pamantayan ng success? Hindi. Ang totoong pamantayan ng success, kung nakatulong ka sa kapwa mo. Tama po. Kasi di mo na madadala talaga yan Pag nawala ka na sa bundong to, ang makikinabang na dyan, mga anak-anak mo, etc. Pero dapat makinabang ang lipunan. Sa iyo, anong Joaquin, ano ang pag-asa pa? 2026. Sa tingin ko, ang pag-asa po natin ay yung mga kabataan natatanganan nila yung tungkulin nila bilang mga pag-asa ng bayan. Tama. Kasi, naniniwala tayo na itong corruption na to, hindi papayag yung mga kabataan na magmana tayo ng isang bulok na sistema na wala tayong kinabukasan. I-hard pass na natin ang corruption. Tapos at the same time, parang yung mga magulang ng mga kabataan, yung kapamilya nila ay tulungan sila para i-shape itong future na alam nating deserve ng mga kabataan. Yung mga kabataan kasi, ayan yung may creativity para ipakita sa mga tao na ano ba dapat yung gawin natin. For example, kami sa UP, lumikha kami ng chant against corruption at nakita natin na nakakatulong siya para mag-popularize ng laban against corruption. For example, sa translasyon natin, binibigkas din ito, kinakanta rin ito ng mga deboto natin. Yung mga ganong tungkulin po ng mga kabataan, tulungan ng mga kabataan ng iba't ibang sektor ng mga pamilyang Pilipino, ayun po yung tunay na makakagapi sa bulok na sistema ng corruption sa bansa. Naalala ko tuloy si Dr. Reynaldo Ileto, ang sabi niya dyan, doon sa mga pista-pista, it's a form of protest ng mga Pilipino. So, mas maraming nandyan sa Transdon, ibig sabihin niya, mas marami talagang mga Pilipino ang nagigising na. I did this discussion with, naalala ko tuloy yung isang katipunero, si Hermenegildo Cruz. Siya ay lumikha nung tinatawag Liwanag at Ningning. Ang sabi niya,
dalawa yung estahe ng revolusyon ng Katipunan. Yung una, yung pagpapalaya sa kolonyal na paghahawak na na-achieve na natin. Kasi noong 1946, tayo dineclare na as independent. Pero may isa pa na yugto ang revolusyon. Ang pagtanim at pagkamit ng liwanag. Yung liwanag, ito yung tinatawag na moral clarity. No, kung susundan mo si Dr. Zeus Calazar at si Prospero Cobar, mga mga sociology, magaganda yung basahin nyo. No? At basahin nyo rin yung sinabi ni Emilio Jacinto dun sa mahalaga yan Bakit? Dahil ang sistema natin ngayon, ang mga tao ay nakatingin sa ningning. Yung prestige. Oy, mayaman ako. Bilyonaryo ako. Di ba? Pero hindi sila nakatingin dun sa liwanag. Yung liwanag, ito yung meron kang pagsisidhi na makitang maunlad yung bayan mo. Kasi sa Katipunan, pagka inano mo yung Katipunan principle, hindi ka dapat gumagawa ng mga bagay na pang sayo kung nakikita mo na ang bayan mo sadlak sa kahirapan. Ano mo muna? Di ba? Solve mo muna yung solusyonan mo muna yung mga problemang pambayan. Bakit? Kasi pag mas maunlad yung bayan, mas uunlad ka din Di ba? Yung kapalaran natin, lalo na ninyo, mga henerasyon na ito, nakasalalay din sa iba. So dapat, kapag ginalingan natin at ginalingan ng lahat, no, ang makikinabang niyan buong bayan Tama po. Di ba? Bayan bago sarili. So dapat pagkamit ng liwanag, yun ang dapat nating sa 2026. Tama. No? At wag tayong maano sa ningning. Ningning, ito yung mga nepo baby. Diba? Tama po kayo Yung dyan. ningning wala yan. So what kung naka Louis Vuitton ka? Di ba? So what kung naka Gucci ka? Di ba? Wala yan. Tama po. Ang dadali mo talagang pinakapamana mo sa lipunan ito, gumawa ka ng tama at kabutihan sa kapwa mo. Yun ang pinakamalaking contribution na magagawa mo. Maraming salamat sa inyo at maraming po, sa Sir atin. Ricky. Ang dami nagre-react, ang gaganda ng mga reaction. At sana daw pagparain kayo, Anika, Joaquin at JP. At patuloy ho kayong palakasin ng Panginoon sapagkat ang Panginoon sa Katipunan din, iyan ang pinaka-focal point nung filosofiya ng Katipunan, nung bagong Katipunan, may bagong Katipunan yan. Para magkaroon kayo ng diyan, tutok lang ako kayo dito sa Everything for Good kasi ito yung talagang filosofiya ng show. Yung pagkamit ng liwanag. Kasi kung wala yon, yung moral clarity, yung moral economy natin, hindi may re-establish, kahit na anong batas pa ang gawin natin dyan, kung walang moral dimension, wala yan. Walang, the thing would continue. Kasi alam ng mga lawyer, alam ng mga politician, paano lusutan yung batas diba? Pero hindi nila malulusutan yung moral, yung moral na responsibilidad. So, any last words, Anika? Ano masasabi mo? Baka nakikinig ang mga taga-Ateneo dyan. Ayun po. Sa mga kapwa ko kabataan, sa mga nakikinig, ayun, wag po tayo mawalan ng pag-asa. Lagi po nating masasandigan yung sama-sama nating lakas. Tapos, sa face ng dambuhalang kalaban, tayo pong mga Pilipino ang dapat magkaisa. So, ayan. Sa PUP naman. Meron pa bang mga doon sa Riles? Meron pa? Yung Riles, under construction yung itinatayo po kasing tulay doon. Pero actually may tulay na po doon sa harapan ng PUP. Kumusta naman yung mga baha-baha nyo doon? Hindi pa rin. Wala na. Di pa rin po na-resolve. Actually po yung pinaka-main entrance ng PUP, sobrang maputik. Kaya yung mga estudyante po, tinitiis yung makipot na daan para lang makapasok ng paralan. Isa po yung sa manifestasyon kung bakit ganito yung nangyayari sa mga estudyante ng PUP, hindi lang po sa PUP main, kundi sa iba't iba po pong mga campuses, nang dahil sa pandadamot na sa budget ng gobyerno. So yung mga nakikinig na politician yan, taasan nyo naman. Diba? Nakikinabang naman yung kabataan Tama po. Diba? Hindi naman tayo matatanda. Joaquin, ikaw naman sa school natin. Yun, sa Actually, alam mo, estudyante ako ngayon, naka-enroll ako PhD.
Sa anong pong Sa college? Polsay. Polsay. Oo. So, ikaw naman, Joaquin, ano naman ang ano nyo? Nag-iba na UP, dami mga building. Dami ng kainan. May mall pa nga Alam mo sa ba nung panahon namin dun sa Nara, may kwento ko na lang. Konting oras na tayo. Alam mo, nung panahon namin, may Nara dormitory. Alam mo ba, pinaka-problema namin sa Nara noon? Pagkain. Wala kami makainan. No, kumakain kami dun sa, ewan ko kung alam niyo yung ano, may kanta to dun sa Eraserheads. Yung kanta nung isang magandang dalagita na hindi ko na babanggitin, bawal kasi nabanggit. Pero meron doon isang kanta ng Eraserhead na tungkol sa isang dalagita. Actually, anak yun ang nagbibenta ng pagkain. Kasi kumakain kami doon sa tabi-tabi. Ano yung mga transport, yung mga tambayan, mga terminal na maliliit. O doon kami kumakain paggabi. Kami ni Gigi na yan, yung presidente nyo. Kumakain lang yan doon sa tabi na gano'n, no? Tabi ng dadaan. Tapos merong ganyan. Doon sila nagbibenta yung mga balot-balot. Ang tawag doon, Jolly Jeep. Nung panahon na yun. Ngayon, pag nakita mo UP, ang dami ng kainan. Grabe. Pati yung commercial, yung university, yung commercial, ano bang tawag natin doon? Shopping center. Yung shopping center natin. Ginawa ng mall. Oo. Pero kumusta yung infirmatay? Yung infirmatay, yung infirmary. Yung sa University Health Center po. Yun po, nakatayo pa rin. Pero okay, wala namang Kasi nung panahon namin, pag napunta ka dun, kabahan ka ng konti. Pero yun, okay naman. Okay naman po. Na-improve na. Nag-improve naman. Kasi naman pinakasakit ng UP, pati Ateneo. Yung higad. Ang dami na higad sa amin ng mga panahon na yun. Kaya pupunta ka ng infirmatay, matatakot ka ngayon. Shit, mabubuhay pa ba ako? Or what? Sorry, nakwento ko lang. Kinontrast ko lang kasi ngayon, pag pumunta ka UP ngayon, dami talaga. Opo. Pati ang dami na rin kotse. Mukhang dami ng mga mayayaman na nandun. Kala ko nga, Ateneo pa ba to? Extension? So, Joaquin. Ayun, siguro po, na-inspire po ako sa mga kwento niyo po na para sa mga kabataan, kagaya po ni Jesus na naghirap din noon. Sa tingin ko po, lahat po ng nagsisikap, lahat ng naghihirap ngayon ay pagpapalain, bibiyayaan. At tayo po, bilang mga kabataan, nakikita po natin na pinaghihirapan po natin yung laban natin kontra korupsyon kapag ka nagkakaisa tayo. At nakikita ko po na pagka pinagpatuloy po natin itong efforts natin, pagkakaisa natin, pagpapalain tayo sa kung ano man yung gusto natin, mapapanagutin natin lahat ng korap, mapapalis natin sa pwesto yung mga korap, mga tiwali sa gobyerno, at makakuha tayo ng tunay na pagbabago na magsiserve talaga para sa kabutihan ng mga kabataan at ng iba't ibang sektor sa ating lipunan. Okay, palakpakan naman. Yay! So with that sa mga kapanaligo natin, may pag-asa pa doon sa ating mga kasama dyan na nakikinig palagi every Saturday dito. May pag-asa pa tayo kasi si Anika, si Joaquin at si John Paul, patuloy silang makikibaka, Hindi lang doon para doon sa mga estudyante, doon sa kanilang mga pamantasan, kundi para sa atin. Sapagkat yan ang tunay na Pilipino, ang mga Pilipino na ang kapwa ang inuuna. Hindi ang sarili. With that, maraming salamat. Doon sa mga kapanaligo natin na nag-expect nung barangay Belkens ngayon sa mga health tips, next week na lang natin, sabihin ko na lang doon sa next week na lang natin yung ating mga health tips. With that, maraming salamat. Para sa Diyos, sa bayan at sa pamilya, sumainyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang programang Everything for Good, a radio show kasama sina Attorney Fred Mison at veteran journalist Ricky Rivera, pati na si Paz G at mga barkada.